Magandang araw mga bata! Ang ating asignatura sa araw na ito ay tungkol sa edukasyon sa pagpapakatao, ikalimang baitang. Paghikayat ng kapwa-bata na maging matapat sa paggawa sa lahat ng pagkakataon. Ika-4 na linggo, 3 aralin. Naipapamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng mapanuring pag-iisip, pagpapahayag at pagganap ng anumang gawain na may kinalaman sa sarili at pamilyang kinabibilangan. Sa aralin ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang mahihikayat ng kapwa-bata na maging matapat sa paggawa sa lahat ng pagkakataon. Simulan natin sa paunang pagsubok. Isulat sa patlang ang tama kung nagpapakita ng katapatan at mali kung hindi. Alam niyo na ba ang sagot mga bata? Tignan nga natin. Unang larawan, mali. Pangalawang larawan, tama. Pangatlong larawan, tama rin. Pang-apat, mali. Tanghuli, pang-lima, tama. Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot mga bata? Ang galing naman! Kung hindi nyo nakuha, walang problema mga bata. Dahil iyan ang ating magiging aralin sa araw na ito. Ating pagbalik-aralan base sa larawang inyong sinagutan sa paanong paraan kaya nila na ipakita ang pagiging matapat. Piliin ang titik ng tamang sagot. A. Pinapagawa sa kapatid ang takdang aralin. B. Naglalaro kapag wala sa loob ng silid-aralan ang guro. C. Ginagawa ang mga gawain may bantay man o wala, kaya siya naparangalan. Ano kaya ang tamang sagot? Titik C. Nakuha niyo ba mga bata? Pangalawang larawan. A. Tinatago ang laruan ng kaibigan. B. Nagsasauli siya ng perang kanyang napupulot. C. Hinati sa kaibigan ang naiwan ng pera sa pitaka. Ang tamang sagot, titik B. Nagsasauli siya ng perang kanyang napupulot. Kayo ba mga bata ganun din? Pangatlong larawan. A. Nangungopya ng sagot sa kaklase. B. Hindi gumagawa ng pangkatang gawain. C. Hindi siya nangungopya ng sagot sa kaklase. Parang alam nyo na ang sagot dito mga bata. Tingnan nga natin. Tama! Hindi siya nangungopya ng sagot sa kaklase. Nakuha ba natin lahat ng tamang sagot? Ang galing naman! Ngayon naman, tayo ay magbasa ng isang kwento. Ang pamagat, Honesto, batang matapat, idolo ng lahat. Siya si Honesto, anak ni Ginoo at Ninang Anastasio Castro. Siya ay 17 taong gulang at kasalukuyang nasa ika-5 baitang ng paaralang elementarya ng Sala sa bayan ng Abuyang. Si Honesto ay kakaiba sa karaniwang mga mag-aaral dahil sa murang edad ay kinailangan na niyang maghanap buhay. Buong sipag niyang tinutulungan ang kanyang mga magulang.
upang maitaguyod ang pangangailangan nilang magkakapatid. Honesto sa harap ng klase. Tila nagulat at takot ang bata, kaya siya ay nagdalawang isip na tumayo at lumapit sa guro. Hanggang sa siya ay nilapitan na ng guro at malubod na ipinagmalaki at ginawang halimbawa ang mga gawin na nakasanayang gawin ni Honesto sa paaralan at maging sa kanyang pinapasukan na trabaho. Nagsimulang magkwento si Ginang Anakay. Alam niyo ba mga bata, na kayo ay may isang kamag-aral na kinagigiliwan ng maraming tao dahil sa kanyang pagiging matapat? Nagbulungan ng mga bata at tila nagtaka kung sino ang tinutukoy ng guro. Nagkakwentuhan ko si Ginang Villanueva, coordinator ng Yes O Club. Noong isang araw, ayon sa kanya, siya daw ay humanga sa ginawa ng isa niyong kamag-aral habang siya ay abala sa pangungulekta ng mga naipong plastik na bote. Ay nilapitan siya ng mga bata at nag-alok ng tulong. Agad naman siyang pumayag at tinawag ang mga batang ito na aking tinutukoy upang pamunuan ang pag-ibenta ng mga naipong bote para magamit sa pondo ng Yes O Club. Makalipas ang ilang minuto, dala-dala na niya ang pera na napagbentahan mula sa mga plastik na bote. Napansin ni Ginang Villanueva ang grupo ng mga bata na naiinis na nagkukwentuhan. Nakakainis talaga. Malaki naman ang napagbentahan sa plastik na bote. Ewan ko ba kung bakit ayaw niya pang bawasan ang wika ng isa. Agad namang sumigunda ang isa pang mag-aaral. Baka sumisip-sip lang. Paano laging liban sa klase? Agad na ikinatuwa ang pagiging matapat na bata ng kanyang mag-aaral. Nagpatuloy sa pagkukwento si Ginang Anakay. Nakasalubong ko papasok ng paaralan si Mang Max at agad na kinamusta ang batang ito. Sabi ko naman, medyo dumadala siya sa pagliban sa klase. At doon ko napag-alaman na siya pala ay kasalukuyang namamasukan sa construction upang kumita ng pera at maipangdagdag sa kanilang panggastos. Alam mo ba, Ginang Anakay, noong isang araw ay umalis ako ng maaga sa site na pinaggagawa ng aking bahay, Bulalas ni Mang Max. Kinakailangan ko kasing dumalo sa meeting pang barangay. Ako ay tiwala sa aking mga trabahador, ngunit isang araw ay binalikan ko ang mga naganap sa site gamit ang CCTV camera. Ako ay nabigla sa aking nasaksihan. Noong araw na ako ay dumalo ng meeting sa mga alas 4 ng hapon. Sa aking pag-alis pala, ay agad ding nag-alisan ng aking mga manggagawa kahit hindi pa oras ng uwian. Nang biglang narinig ko ang boses at nagsabing, "Mga kasama, maaga pa po. Alas 5 ang ating uwian." Higit kumulang isang oras pa po bago tayo maaaring umuwi. Ang mahinahon na paliwanag ng bata. Aba, akala mo kung sino ka, kabago-bago mo, ganyan ka? Paangil na sagot ng isa. Oo nga. At saka, wala naman si boss. Minsan lang naman ito. Dugtong pa ng isa. Bahala po kayo. Basta ako ay uuwi ng tama sa oras iyong itinakda ng may-ari. Hinahon, ngunit malaman na pagpapaliwanag ng bata. Wow!
Tunay na kahanga-hanga naman talaga siya sa kanyang mga kilos at gawi. Dapat siya ay kinikilala sa flag ceremony upang tularan ng mga batang tulad namin. Ma'am, sino po ba ang batang ito na dapat naming tularan? Dito na pinagmalaki ng guro sa lahat si Ernesto, isang batang matapat at dapat iniidolo ng lahat. Dahil dito ay agad sa mungkahi ng kanyang mag-aaral ay agad na ipinatawag ni Ninang Anakay ang mga magulang ni Ernesto. Naintindihan niyo kaya ninyo ang kwento, mga bata? Sige, tignan natin kung talagang naintindihan ninyo ang ating kwento. Pagtatalakay. Sino ang natatanging tauhan sa kwento? Tama! Si Ernesto nga. Anong katangian ng natatanging tauhan sa kwento? Matapat. Tama ulit. Magtala ng pagpapatunay ng kanyang katangiang taglay. Pwede kayo magbigay ng mungkahing sagot. At ang mungkahing sagot ay hindi binabawasan ang perang napagbentahan mula sa plastic na bote. At pagtapos ng trabaho sa tamang oras, may amo man o wala. Dahilan, bakit mahalagang ang pagiging matapat? Upang pagkatiwalaan ka ng mga tao sa paligid mo. At pangalawa, upang maging huwaran ng ibang tao. O, mga bata, malinaw na ba sa inyo ang kwento natin? Tandaan, maging matapat sa lahat ng oras at saan man dakot. Ito ay isang pag-uugali na dapat taglay ng bawat isa, bata man o matanda. Ngayon naman, bilang isang individual, paano mo maipapakita ang matapat na paggawa sa paaralan o sa lahat ng uri ng paggawa? Magkwento ng pangyayari sa buhay na nagpapakita ng pagiging matapat. O tandaan, mga bata, ha? Kahit sa munting gawain tulad ng pagiging matapat, tayo ay magkakamit ng pagpaparangal. At siya nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli, mga bata, paalam!